Hoy, nasa VP Suite ako, kaya dalhin mo na ang pambayad at magmadali ka. Bilisan mo, is greater than hoy. Na-admit ako sa VIP Suite ng Roxas Medical Center. Pumunta ka rito ngayon din at bayaran ang milyon-milyong piso. Bilis. Isang sigaw na halos bumasag sa eardrums ang umaling-aungaw sa kabilang linya. 15 taon. Iyon ang haba ng panahon na namuhay si Sofia sa takot, sunod-sunuran sa nakasusuklam na boses na iyon. Ngunit ngayon, sa halip na magpaumanhin at yumuko gaya ng dati, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang nga, labi habang malamig siyang nagtanong, sino po sila? Mukhang wrong number po kayo. Ano? Nasisiraan ka na ba? Ako to, ang biyenan mong si Lourdes. Ang nakwawalang boses ng babae ay bigla na lamang naputol. Dahan-dahang pinatay ni Sofia ang tawag at ang buong telepono. 5 araw pa lang ang nakalipas mula ng pirmahan niya ang kanilang annulment papers. Hindi pa rin nila alam na mas malayo pa sila sa pagiging estranghero sa isa't isa at inaakala pa rin nilang si Sofia ay isang personal na ATM na walang limitasyon. Subalit, hindi nila sukat akalain kung sino ang tunay na magmamay-ari ng ospital na magbubukas ng pinto ng pinakamagarang VIP suite kung saan sila ngayon ay nanunuluyan. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring I-like at mag-subscribe. Naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinarorunan. Simulan na natin ang kuwento ngayong araw. Hapon iyon, 5 araw matapos lagdaan ang mga dokumento ng annulment sa korte. Si Sofia ay nagayos ng kanyang gamit sa sala ng bago niyang tsondo nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakarehistro sa screen ang pangalang biyenan, Lourdes. Saglit na tinitigan ni Sofia ang telepono bago dahan-dahang sinagot ang tawag. Hoy, nasaan ka na? Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag ko? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Lourdes mula sa speaker. Alam mo ba kung nasaan ako? Nasa Roxas Medical Center ako, yung malaki at mamahaling ospital. Hindi umimik si Sofia. Naka-admit ako sa VIP suite. Yung pinakamaganda at pinakamalaking kwarto dito, Suite 702. Naintindihan mo ba? Lalong lumakas ang boses ni Lourdes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Dalhin mo rito ang pera at bayaran mo lahat ng gastusin ko. Narinig mo ba ako? Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Sofia habang bahagya niyang inilayo ang telepono sa kanyang tainga. Akala mo ba barya lang to? Milyon-milyong piso to? Ang kailangan kong bayaran ngayon pa lang ay 250,000. Hoy, nakikinig ka ba? Bingi ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Sigaw ni Lourdes. Aray ko, mamamatay na ako. Ang sakit ng buong katawan ko, pero ang manugang kong walang kwenta. Ni anino hindi may pakita. Alam mo ba na ang upa lang sa kwartong to ay mahigit 50,000 piso isang araw? Kapag sinama pa ang mga test at treatment, abot to ng milyon-milyon. Kaya tigilan mo na ang pagdadahilan at dalhin mo na rito ang pera. Malamig na nagsalita si Sofia. Sino po sila? Ano? Anong sabi mo? Tila natigilan si Lourdes. Mali po yata ang tawag ninyo. Sino po ba sila? Ang boses ni Sofia ay kasing lamig ng yelo. Aba, nasisiraan na yata ng bait ang babaeng to. Tinatanong mo kung sino ako. Sabihanan mong itinuturing kang parang ginto. Nagbibiro ka ba? Hindi mo talaga ako kilala. Ako ang nanay ni Paulo, ang biyenan mong si Lourdes Santos. Oh, tapos, hindi ko po kayo kilala. Ibababa ko na po ito. Ikaw nasisiraan ka na nga. Tuluyan ka nang nabalif. Nanginginig ang boses ni Lourdes. Agad na pinindot ni Sofia ang end call button. Nang magdilim ang screen, matagal niyang pinindot ang power button para tuluyan nang patayin ang telepono. Inilapag ni Sofia ang telepono sa mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang resibo ng bayad sa tuition ng kanyang anak na si Angela sa isang prestihiyosong high school. Katabi nito ang kontrata ng lease para sa bagong tsondo na maingat niyang inilagay sa kanyang bag. Samantala,
sa Suite 702 ng Roxas Medical Center. Galit na ibinato ni Lourdes ang kanyang telepono sa sahig. Nakakainis, ang kapal ng mukha niyang basta na lang patayan ng tawag ang biyenan niyang parang reyna, ang walang utang na loob. Narinig ang malakas na kalabok ng telepono sa sahig. Tiningnan ng masama ni Lourdes ang katabing private nurse. Nakita mo yun, ate. Pinatayan ako ng tawag ng bruhang yun. Ang manugang kong walang modo. Pinatayan ako ng telepono. Maingat na nagsalita ang nurse. Ma'am, naku, delikado po yan. Kumalma po muna kayo. Baka atakihin kayo sa puso niyan. Tatas ang blood pressure ninyo. Kalma? Sa tingin mo makakalma ako sa sitwasyon na to, sigaw ni Lourdes. Isang hama na pulot lang sa kung saan, tapos tatanungin ako kung sino ako. Ma'am, parangawan nyo na, kumalma pa muna kayo, pagpapatuloy ng nurse. Dinampot ni Lourdes ang baso ng tubig sa bedside table. Dapat na lumuhod siya sa harap ko at magmakawang patawarin ko siya. Pero anong ginawa niya? Binastos niya ako. Ibinato ni Lourdes ang baso sa direksyon ng nurse. Gulat na napaatras ang nurse. Bumaksak ang baso sa sahig at tumapon ang tubig. Isang ampon na walang magulang. Kinupkop ko siya, pinakain, binihisan sa loob ng 15 taon. Ang walang utang na loob, napakabuti ko sa kanya. Ang kanyang anak na si Paulo na nakahiga sa sofa ay nagsalita ng may pagkainis. Ma, ano ba naman yan? Bakit ba ang ingay-ingay mo? Ang sakit sa tanga. Hindi ako makapag-concentrate sa laro ko Pwede bang tumahimik ka muna? Si Paulo ay abala sa pagpindot sa screen ng kanyang smartphone. Isang mobile game ang nakabukas. Dito, Hoy, Paulo Santos, sa tingin mo ba ito ang oras para maglaro lang diyan? Sigaw ni Lourdes kay Paulo. Ang asawa mo, binabastos ang nanay mong nag-iisang diyosa sa buhay mo, tapos ikaw parang pipi na nakatunganga lang diyan. Hindi ka ba kikilos? Hay nako ma, palagi mo kasing sinisigawan at minamaltrato kaya siguro umalis na. Hindi ka kasi marunong maginay-hinay. Sagot ni Paulo nang hindi inaalis ang tingin sa laro. Ano? Anong ginawa ko? Ako pa ang may kasalanan. Hoy, batang walang utang na loob. Matapos kitang palakihin ng buong hirap, ako pa ang sisisihin mo. Lalong lumakas ang boses ni Lourdes. Kahit na mali pa rin yung asal niya sa biyenan niya. Bastos talaga. Alam mo naman palang bastos, bakit kalmado ka pa diyan? Tawagan mo na siya ngayon din, dalhin mo siya rito sa harap ko. Hay, pwede namang pagalitan na lang natin pag-uwi sa bahay. Bakit kailangan pa siyang papuntahin dito? Ang hassle naman, buntong hininga ni Paulo. Hasla? Kailangan na natin ng pera para sa ospital ngayon na. Kailangan nating magbayad ng kalahating milyon ngayon din kung ayaw nating mapalayas dito, kinakabahang sabi ni Lourdes habang hinahampas ang kama. Isang text message ang lumitaw sa screen ng telepono ni Paulo. Ang iyong utang ay overdue na. Tumawag agad. Isa itong paniningil mula sa isang 5,6 lending company. Binura ni Paulo ang notification at bumalik sa paglalaro. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang staff mula sa billing department na may dalang folder. Magalang siyang yumuko at nagsalita. Ginang Santos, hindi pa po nababayaran ang depositong 5 bilang brukosong para sa VIP suite. Kailan po kaya ito mababayaran? Iwinasiwas ni Lourdes ang kanyang kamay. Ano ba yan? Bakit ba atat na atat kayo? Para namang tatakbuhan namin kayo. Maghintay lang kayo sandali. Darating na ang mayaman kong manugang namay dalang isang bayong na pera. Pero maam, ayon po sa patakaran ng ospital, kailangan pong bayaran muna ang lahat bago ma-admit. Mahihirapan po kami kung magtatagal pa po ito. Malumanay na paliwanag ng staff. Wala ka talagang common sense, ano? Sabi ko maghintay ka lang. Di ba? Sigaw ni Lourdes. Ang manugang ko parang kidlat na umuwi para kunin ang pera. Bigyan mo lang ng isang oras. Darating na yun dito na hingal. Paumanhin po.
Ginang Santos, pero mahigit 3 oras na po kayong naka-admit. Hindi na po kami makapaghintay pa. Sabi ng staff habang ipinapakita ang mga dokumento. Kung hindi po mababayaran ang depositong 50,500,000 ngayon din, mapipilitan po kaming iproseso ang inyong discharge. Discharge? Palalayasin niyo ako sa kwartong to. Ang kapal ng mukha mong sabihan ako niyan. Tumayo si Lourdes mula sa kama. Kilala mo ba ako? Ako ang VVIP ng Roxas Medical Center. Alam mo ba kung gaano kalaking pera na ang inilaan ko sa ospital na to? Tapos palalayasin mo ako. Paumanhin po, pero ang patakaran ng ospital ay ipinatutupad sa lahat ng pasyente. Walang po kaming exception, mahinahong sagot ng staff. Tumayo si Paulo mula sa sofa at lumapit sa staff. Itinigil niya ang paglalaro at marahas na itinulak ang balikat ng staff. Ang kulit mo naman, tol. Sabi ng darating na ang asawa ko na may dalang pera. Di ba, bingi ka ba? Kung sinabing maghintay, maghintay ka, huwag kang istorbo. Napasuray ang staff. Sir, hindi po tama yan. Iwasan po natin ang pananakit. Pananakit? Wow, nakakatawa ka. Sinuntok ba kita? Tinula lang kita ng bahagya para umalis ka. Ang arte mo naman, sabi ni Paulo at muli itong itinula. Kung magpapatuloy po kayo, tatawag na po ako ng security. Ang rules ay rules, 1 oras. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Kung hindi mabayaran ang kalahating milyon sa loob ng 1 oras, mapipilitan kaming paalisin kayo. Ang ingay mo, lumayas ka na, tatawagin ka na lang namin kapag dumating na si Sofia at nakapagbayad na. Huwag kang pakalat-kalat dito, lumayas ka. Itinulak ni Paulo ang staff palabas ng pinto. Oh, lumayas ka. Isusumbong kita sa manager niyo at sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho. Tandaan mo yan, sigaw ni Lourdes mula sa likod. Walang nagawa ang staff kundi lumabas ng silid. Akala mo kung sino, hamak na empleyado lang ng ospital, ang yabang. Kapag inabot na ni Sofia yung makapal na pera, tikom din yang bibig niya at yuyuko-yuko pa yan, bulong ni Paulo. Nang magsara ang pinto, nanginginig na tinawagan ni Paulo ang numero ni Sofia. The number you have dialed is currently not in service. Isang recorded voice lang ang narinig niya. Ano ba to? Nasisiraan na ba talaga ang babaeng to? Pati tawag ng asawa niya, hindi sinasagot at pinatay pa ang telepono. Kakaiba, dati, 1 ring pa lang, sasagutin na niya agad, sabi ni Paulo habang masamang nakatitig sa telepono. Anong ginagawa mo? Bakit nakatunganga ka lang diyan? Tawagan mo ulit. Tumakas na ba siya kasama ang pera? Ano? Tawagan mo ulit. Sigaw ni Lourdes. Hindi nga po sumasagot. Patay nga po ang telepono. Nakakainis. Sa lahat ng oras na kailangan natin siya, saka pa siya nakakaganito. Inis na sagot ni Paulo. Ano? Patay ang telepono? Baliw na talaga ang babaeng yon. Tawagan mo ang landline sa bahay. Matagal na pong putol ang landline natin, ma. Pinaputol na natin yun nung lumipat tayo para makatipid. Nakakainis. Tawagan mo ang makaibigan niya. Hanapin mo kung saan siya nagtatago. Wala naman siyang kaibigan, ma. Alam niyo naman yun. Laging trabaho lang ang inatupag nun kaya wala siyang panahon sa mga kaibigan. Di tawagan mo yung restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Tanungin mo yung amo niya. Hay nako, ma. Matagal na siyang umalis doon dahil mahirap daw ang trabaho sa kusina. Di yung call center kung saan siya nagde-deliver bilang Grab driver. Tawagan mo. Matagal na rin siyang hindi pumapasok doon. Nakakabaliw talaga. Saan kaya siya nagsusuot? Humiga ulit si Lourdes sa mamahaling kama at pinindot ang nurse call button. 1, 2, 3 beses. Walang tigil niyang pinindot ito. Kinuha niya ang menu ng restaurant sa tabi at ibinato sa sahig. Nakalukot-lukot ang makapahina. Kahit saan pa siya maktago, babalik at babalik din yan. Maya-maya lang, luluhod yan sa harap ko, nanginginig.
ibibigay ang pera at hihingi ng tawad. Tignan yo lang, bulong ni Lourdes sa sarili. Tama ka, ma. Paano naman mabubuhay si Sofia nang wala tayo? Siguro nahihirapan lang siyang makahanap ng kalahating milyon kaya natatagalan. Imposibleng hindi siya darating, sabi ni Paulo habang muling humiga sa sofa at binuksan ang calculator app. Kinakalkula niya kung gaano katagal bago makarating si Sofia dala ang pera. Hindi naman ito 100,000 lang, kalahating milyon to. Siguro kailangan niyang lumuhod at makmakaawa sa kung sino-sino para makahiram. Baka 1 oras o 2 oras, sana dumating na siya, agad para hindi na ako mapagod. Kahit gaano pa siya katagal, kailangan niyang dumating bago maghapunan. Kung hindi, babaliin ko talaga ang mabuto niya, sabi ni Lourdes habang nakatingin sa kisame. Sabi nila, masarap daw ang pagkain sa VIP menu dito. Kapag dumating na ang manugang ko, ipapa-order ko, agad yun gamit ang pera niya. Ano kayang masarap, lobster o malaking steak? Ma, huwag muna nating isipin yan. Hintayin nating dumating si Sofia at makapagbayad. Gutom na rin ako, kaya order tayo agad pagdating niya. Sagot ni Paulo habang naglalaro pa rin. Sige. Pagdating ng walang hiyang yun, kukunin ko agad ang kalahating milyon at kakain tayo ng masarap. Samantala, sa isang cafe parking lot, nakahinto ang isang itim na luxury sedan. Sa likurang upuan, inilapak ni Sofia ang kanyang bag sa kanyang kandungan. Binuksan niya ito. Isang klik ang narinig. Kinuha niya ang isang makapal na leather binder at inilatag ito. Sa lupngang binder, may mga nakasapin na dokumento. Nasa ibabaw ang isang deed of assignment para sa pinakamalaking share ng Roxas Medical Foundation. Sa ilalim nito, ang original na last will and testament ng kanyang lolo, si Don Alejandro Roxas, na may malinaw na pirma. Tiningnan ni Sofia ang petsa sa deed. Sinuri niya ang bawat detalye ng pirma, lahat ay perfecto. Nagsalita si Sofia sa driver na nakaupo sa unahan. Manong, sa VIP wing entrance po tayo dumaan, hindi sa main entrance ng hospital. Sumulyap ang driver sa rear view mirror. Opo, Ma'am Chairperson, alis na po tayo. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Dahan-dahan itong umalis. Kinuha ni Sofia ang nameplate ng chairperson ng foundation mula sa kanyang kandungan. Mula sa bulsa, kinuha niya ang isang panyo at maingat itong pinunasan. Chairperson, Roxas Medical Foundation, Sofia Roxas. Kuminang ang mga nakaukit na letra sa sinangang araw. Ibinalik ni Sofia ang nameplate sa bag. Sa bintana ng sasakyan, papalapit na ang gusalingang Roxas Medical Center. Isinara ni Sofia ang binder at ang kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay matalim at determinado. Si Paulo naman, dahil patay ang telepono ni Sofia, ay nagsimulang mahanap ng ibang numero sa kanyang contacts. Nasaan na ba yung manumero ng kaibigan ni Sofia? Bulong niya. Tinawagan niya ang unang numero. The number you have dialed is currently not in service. Ano to? Nakablock ako. Sumimangot si Paulo. Tinawagan niya ang pangalawang numero. The number you have dialed is currently not in service. Parehong mensahe. Pati ito, tinawagan niya ang pangatlo, pangapat. Lahat ay hindi makontak. Anong problema na nga to? Bakit ako nakablock sa kanilang lahat? Sigaw ni Lourdes mula sa kama. Ano na? Nahanap mo na. Ayaw po nilang sagutin ang tawag ko. Inis na sagot ni Paulo. Ayo? Mag-text ka? Paano kung nakablock din ang text ko? Subukan mo lang. Bilis. Habang naglalakad-lakad si Paulo sa hallway at nagtatype ng text, isang notification ang lumito. Galing ito kay Yara, ang kanyang kabit. Babe, yung binili nating luxury bag, declined door. Tumawag ang credit card company. Natigilan si Paolo. Dumatingangi isa pang de text. Over the limit na do yung card na ginamit mo sa department store, ayusin mo agad. Napahigpit ang hawak ni Paulo sa telepono. Dumating ang pangatlong text. Tapos, yung hotel reservation natin para sa weekend, cancel din daw dahil sa bayarin.
Anong nangyayari? Nagngalit ang mangipin ni Paulo at nag-reply kay Yara. Sandali lang, ayusin ko. Pagkatapos mag-reply, naglakad siya papunta sa dulo ng hallway at pumasok sa fire exit. Tahimik doon, kumuha siya ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Punyeta. Ngayon pa naubusan ng pera, bulong niya sa sarili. Ano na kayang ginagawa ni Sofia? Hindi sumasagot sa tawag. Sa loob ng kwarto, hinalugog ni Lourdes ang bedside table. May nakita siyang isang flyer mula sa isang high-end restaurant. Wow, mukhang masarap to. French cuisine do. Pumasok ang isang nurse para i-check ang kanyang IV drip. Agad na ipinakita ni Lourdes ang flyer. Hoy, I-order mo to para sa akin, ngayon na. Tiningnan ng nurse ang flyer ng may pag-alangan. Pamanhin po, ma'am, pero bawal po ang pagkain galing sa labas ayon sa rules ng ospital. Bawal? Magbabayad naman ako, bakit bawal? Lumakas ang boses ni Lourdes. Kahit po sa VIP suite, pareho po ang patakaran. Para po ito sa kalusugan ninyo, kalusugan. Desisyon ko kung ano ang kakainin ko, sigaw ni Lourdes. Kailangan niyo pong sumunod sa patakaran. Biglang tumayo si Lourdes at hinablot ang name tag ng nurse. Anong panggalan mo ha? Gulat na napaatras ang nurse. Bitawan niyo po ako. Bitiwan, bakit kita bibitawan? Lalong hinigpitan ni Lourdes ang hawak. Kilala mo ba ang may-aring ospital na to? Isang tawag ko lang nagbitaw ng masasamang salita si Lourdes. Sinubukan ng nurse na alisin ang kamay ni Lourdes. Ma'am, kumalma po kayo. Kalma? Bakit ako kakalma? Sa wakas, nakawala ang nurse at tumakbo palabas ng kwarto papunta sa nurse's station. Head nurse, yung pasyente sa 702, hingal na sabi niya. Agad na tumawag ang head nurse sa billing department. I'm reporting a disturbance from the patient in VIP 702. May pananakit at verbal abuse na nangyari sa isang nurse. Understood. I will report this to the legal department immediately. Ilang minuto ang lumipas sa opisina, NG Legal Department, NG Roxas Medical Center. Nasa mesa ni Ati, Marco Reyes, ang head NG Legal, ang chart ni Lourdes, Ginang Lourdes Santos, na-admit kaninang umaga pero hindi pa nakbabayad ng deposit, sabi ng isang staff. Ang guardian. Tanong ni Ati, Reyes. Ang anak, si Paulo Santos. Ayon sa records, itinuro ng staff ang computer. Lumapit si Ati, Reyes. May record si Paulong paninirang gamit sa AR nung nakaraang taon, kasama na ang pagmumura sa mga nurse. This time, sa VIP wing naman sila gumagawa ng gulo, sabi ni Ati, Reyes. Anong gagawin natin? Tumawag si Ati, Reyes sa security. Security chief, this is Ati, Reyes. Prepare for a forced discharge procedure for Suite 702. I need 6 security personnel deployed to the VIP wing now. Understood. Deploying now. Bumaling siya sa staff. Mag-draft ka ng complaint para sa business disturbance at physical injury. Ngayon na, flashback. 15 taon bago ang kasalukuyan. 6 na buwan bago ang annulment. Si Sofia ay nahuhugas ng mga pinggan sa maliit na kusina ng kanilang nirerentahang apartment. Naalala niya ang araw, 20 taon na ang nakalipas. 25 taong gulang si Sofia noon. Lumabas siya sa isang malaking mansyon. Ang kanyang ama ay sumigaw. Sofia, bumalik ka rito. Hindi siya lumingon. Ang kanyang ina, anak, para to sa kinabukasan mo. Ano bang masama sa arranged marriage? Binuksan niya ang pinto. Ang kanyang lolo, si Don Alejandro Roxas, ay bumaba. Apo, pakinggan mo si lolo. Ayoko po. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Pero, apo, gusto kong piliin ang sarili kong buhay. Lumabas si Sofia. Kapag umalis ka, wala kang mamanahin. Sigaw naman niya. Hindi siya tumigil. Ilang araw ang lumipas. Nakahanap si Sofia ng isang maliit na kwarto sa Sampaloc. Walang pamilya. Ulila po ako.
Pagsisinungaling niya sa landlord, nagtrabaho siya sa isang cafe. Dun niya nakilala si Paulo. Mukha itong mabait. 6 na buwan ang lumipas, nagpakasal sila. Sofia, kahit wala kang pamilya o pera, hindi mahalaga yun sa akin, sabi ni Paulo at gumawa pang kasulatan. Naniwala si Sofia. Pagkatapos no kasal, tumigil si Paulo sa pagtatrabaho. Pagod na ako, magpahinga muna ako. Ikaw na muna ang magtrabaho. Lumipat si Lourdes sa kanila. Dito na ako titira kasama ang anak ko. Mula noon, nagtrabaho si Sofia sa umaga sa isang karinderya at sa gabi sa isang call center. Ang lahat ng pera niya ay napupunta sa mga luho nina Paulo at Lourdes at sa pagbabayad ng mga utang nila sa sugal. Pinakmalupitan siya, sinabihan na isa lang siyang pulot na walang utang na loob. Pagbabalik sa kasalukuyan, isang araw, habang nagtatrabaho si Sofia, may dumating na malalaking nakasuit. Miss Sofia Roxas, sumama po kayo sa amin. Si Don Alejandro Roxas po ay kritikal na. Dinala siya sa Roxas Medical Center sa isang lihim na VIP floor. Nakita niya ang kanyang lolo na nakahiga, nang hihina. Apo, patawarin mo ako. Hindi kita nahanap agad, sabi ni Don Alejandro. May bibigay ako sa iyo. Inabot sa kanya ni abogado ang isang sobre, ang last will ko. Lahat ng ari-arian ko, ang foundation, ang hospital, sayo lahat. Maging masaya ka, Apo. Iyon ang huling salita ng kanyang lolo. Bumalik si Sofia sa bahay. Itinago niya ang nga dokumento. Kumuha siya ng private investigator para imbestigahan si Paulo. Nakuha niya ang lahat ng ebidensya. Malitrato kasama ang kabit. Mag-record ng utang sa sugal. Tinapos ni Sofia ang kanyang pagbabalik tanaw sa loop ng sasakyan. Tinawagan niya si Ati, Marco Reyes. Ati, Reyes, ako to, si Sofia Roxas. Ipapadala ko sa iyo via email ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang bagong chairperson. Ihanda mo rin ang lahat ng records ng utang at mga reklamo laban sa pasyente sa Suite 202. Isama mo ang lahat ng ebidensya ng kanilang panggugulo. Gusto ko yan sa email ko sa loob ng 1 oras. Masusunod po, Ma'am Chairperson. Pagdating niya sa VIP wing entrance, isang hanay ngang na hospital executives ang naghihintay. Sabay-sabay silang yumuko sa kanya. Ang pakara. Sa VIP wing hallway, nagwawala si Paulo. Kung hindi nyo ayusin ang billing namin, makikita nyo. Ivinasiwas niya ang mga medical charts sa sahig. Sir, kumalma po kayo. Lumabas si Lourdes, itinulak ang IV stand. Hoy, bakit nyo ginaganyan ang anak ko? Dumating ang 6 na security guard, kasunod si Ati. Marco Reyes, ipinakita ni Ati. Reyes ang isang folder. Ito ay isang complaint affidavit para sa business disturbance at physical injury at isang notice of eviction. Ano? Isang kameraman mula sa legal team ang nagsimulang mag-video. Sinubukang tawagan ni Paulo si Sofia. The number you have dialed. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng VIP elevator. Lumabas si Sofia. Kasunod ang board members ng ospital. Ang tuno ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa hallway. Natigilan sina Paulo at Lourdes. Si Sofia, huminto si Sofia sa harap nila. Tiningnan niya sila ng malamig. Sumanya siya kay Ati, Reyes. Sa bisa ang utos mula sa bagong chairperson ng Roxas Medical Foundation, si Ginang Sofia Roxas, ipinagutos ang agarang forced discharge nina Lourdes at Paulo Santos dahil sa paglabag sa patakaran ng ospital, paninira yari-arian at pananakit sa staff. Malakas na basa ni Ati, Reyes, napasalampak sa sahig si Lourdes. Imposible. Si Sofia, chairperson, isang pulot lang, yan, sigaw ni Paulo. Inilabas ni Sofia ang malitrato ni Paulo kasama ang kabit at ang mga dokumento ng utang nito sa sugal. Ikinalat niya ito sa sahig sa harap ni Paulo.
Lahat ng ito ay isinumite na sa korte bilang ebidensya para sa annulment natin. Natameme si Paulo, ipinakita ni Ati. Reyes kay Lourdes ang bill para sa mga nasirang gamit. Lahat-lahat, 1,207 milyon po. Kasama na ang danyos para sa pananakit sa nurse. Kung hindi mababayaran bago maghating gabi, ipa-freeze namin ang lahat ng assets ninyo. Hinawakan ng mga security guards sina Lourdes at Paulo. Sofia, pinalaki kita ng 12 taon. Sigaw ni Lourdes habang kinakalatkad. Paulo, mag-usap tayo. Patawarin mo na ako. Pagmamakawa ni Paulo, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko, malamig na sabi ni Sofia. Ang taong naknakaw ng pambili ng uniforme ng sarili niyang anak ay walang karapatan. Kinaladkad sila palabas NG Hospital. Hindi sila nilinggon ni Sofia. Humarap siya sa mga executives. Let's proceed to the boardroom. Ang resulta, kinagabihan. Sa isang luma at maruming motel, nagaway sina Paulo at Lourdes. Sinisisi nila ang isa't isa. Kasalanan mo to, ma. Kasalanan mo to. Ikaw ang nakasawa sa kanya. Habang nagaway, nakatanggap si Paulo ng text mula sa bangko. 200,000 has been withdrawn from your account. Remaining balance, W0. Sumunod ang text mula kay Yara. Babe, sorry, papunta na akong Thailand. Kinuha ko na lahat ng pera sa account mo. Huwag mo na akong kontakin. Napasigaw si Paulo sa galit at ibinato ang telepono. Iyon na ang huli nilang pera. Kinabukasan, isinampa ni Ati. Reyes ang kasong estafa at falsification of documents laban kay Paulo. Makalipas ang ilang oras, dinakip ng mga pulis si Paulo sa motel. Naiwang mag-isa si Lourdes. Pinalayas sa motel dahil wala ng pambayad. Naging palaboy siya sa kalye. Isang bagong simula, isang gapon, sa istasyon NG Police. Inarap ni Sofia si Paulo sa interrogation room. Nakaswot ito NG orange na damit NG preso at nakaposas. Sofia, patawarin mo na ako, lumuhot si Paulo. Inilabas ni Sofia ang isang pekeng dokumento. Ito, di ba, sinubukan mong mangutang gamit ang pangalan ng 16 anyos mong anak. Ang pirma mo to, walang masabi si Paulo. Paglabas ni Sofia, sinalubong siya ni Lourdes, marumi at gusgusin. Sofia, parang awa mo na, bigyan mo akong pangkain, 3 araw na akong hindi kumakain. Hinawakan ni Lourdes ang laylayan ng pantalon ni Sofia. Tinabik ito ni Sofia. Kumuha siya ng 100 pisong papel sa kanyang wallet at ibinato ito sa sahig. Ito na ang huli. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikot si Sofia at umalis. Pinulot ni Lourdes ang habang umiiyak. Salop ngang sasakyan kasama si Ati. Reyes, nakaramdam si Sofia ng kaluwagan. Tapos na rin. Pagkatapos ng 15 taon. 1 taon ang lumipas. Sa lobby ng Roxas Medical Center, may malaking banner. Grand Opening, Pediatric Emergency and Trauma Center. Nakatayo sa entablado si Sofia, nagbibigay ng talumpati bilang chairperson. Mula ngayon, ang lahat ng kita ng foundation ay ilalaan sa pagpapabutingan, serbisyong medikal para sa mga bata, lalo na sa mga mahihirap. Ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa RMC. Nagpalakpakan ang lahat. Sa isang provincial jail, si Paulo ay nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Napanood niya sa TV ang balita tungkol kay Sofia, nabitawan niya ang kanyang dala. Sa isang madilim na eskinita sa ilalim ng tulay sa Maynila, si Lourdes ay kumakain ng natirang pagkain mula sa isang styro box. Sa tabi niya, isang lumang diaryo na may malaking litrato ni Sofia sa front page. Sinipa niya ito palayo. Pagkatapos ng event, sinalubong si Sofia ng kanyang anak na si Angela, na ngayon ay isang masayahing high school student. May dala itong isang malaking buket. Ma, congratulations! Niyakap ni Sofia ang kanyang anak. Lumapit si Ati.
Reyes na ngayon ay isa ng miyembro ng board. Congratulations, Ma'am Chairperson. Salamat, Ati Reyes. Salamat sa lahat. Nagkamay sila. Nag-high five naman sina Angela at Eti Reyes. Makakasama silang lumabas ng ospital patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang minablas taon ng pagtitiis at pagtatago ay natapos na. Mula sa isang inaabusong asawa, si Sofia ay naging isang makapangyarihang leader na nagbabalik sa komunidad. Sila namang ng api sa kanya ay natanggap ang kanilang karampatang parusa. Ang bawat paghihirap ay may katapusan at para kay Sofia, ang kanyang pagbangon ay isang patunay na ang katarungan at isang bagong simula ay laging posible. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na magandang kwento. Maraming salamat.